again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous and makes me cry that how can these people Oh, get dadramahan mo pa kami, walang hiya ka. I-broadcast mo yung live stream nyo. Huwag mo kong dadramahan dito, Brad. Wala na, nagkakaungguyan na ho talaga tayo dito sa issue ng flood control na to. Sa dami-dami ng gusali na pwedeng matusta ngayong mga panahon na to, mantakin nyo ho mga kababayan, yung DPWH Bureau of Research and Standard Building dyan sa Quezon City, siya pa ho ang natupok ngayong tanghali. Hindi ho sinasadya yan. Ano ho yan, talagang aksidente. Kung aling ahensya pa ang mainit na pinag-uusapan ngayon at balita ho natin, nandyan daw ho yung mga dokumento na magtuturo sa mga politikong magnanakaw dyan sa issue ng flood control scandal na yan. Mga kababayan, sa mga magrarally, kung pinipigilan man ho kayong gumawa ng hindi ka nais-nais, magpapigil ho kayo kasi masama yan. Hindi, nalalabuan lang ho tayo. Yung pagka yung mga nagrarally na gumagalaw kasi nanggigigil na dahil nga naman ng pinaghirapang buwis ng sambayan ng Pilipino kung saan-saan lang napupunta. Ayaw ho nilang magsunog ng ganito, sumugod dito sa ganitong lugar, puntahan ng bahay ni ganito. Di ba ayaw nila yan? Pero itong mga politiko na to, okay lang nasunugin yung mga ebidensya dyan sa DPWH. Palakpakan, ibang klase ho talaga mga kababayan. Yan lang hong kinakukulo ng ating dugo. Pero bago ho yan mga kababayan, ha? Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. I-click nyo lang ho, scan nyo lang ho yung QR na yan. Kayo na ho ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga. Nako, tapos na tayo dito sa paksa na to. Ba't nandito pa to? Yan, dyan tayo. Dyan ho muna tayo. Bago tayo dumako dyan sa DPWH Bureau of Research and Buildings and Standard Building, pasadaan ho muna natin to. Ika nga, gumalaw na ho. Etong si, ang tawag dito, etong si Boying Remulla. Magkakaibigan ho kasi ang mga yan. Pataho ng administrasyon, itong si Gwen, nung nagdaang eleksyon. Kaso natalo siya ni Pambari 4. Ngayon, dahil nga naman meron pa mga nakaambang kaso sa kanya dyan sa ombudsman at naging ombudsman si Boying Remulla, Ombudsman Jacques Gwen Garcia, criminal cases due to lack of probable cause. So, palakpakan ho natin, di ba? At least, ika nga si Boying nagagawa niya na ho ang obligasyon niya bilang ombudsman. Ika nga i-absuelto lahat ng kaalyado at ika nga ipakulong lahat ng kalaban sa politika. Huwag na ho kayong magtaka kung yung mga mesala maaabsuelto at yung mga inosente makukulong dito sa administrasyon na to. Kung anong ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan na ho natin na yan din ang gagawin ng walang yang ombudsman na yan dyan sa mga kalaban nila sa politika. Eto na nga mga kababayan, dito na ho tayo sa sumiklab na apoy dyan sa DPWH Bureau of Research and Standard Building dyan sa Quezon City. Ibang klase ho ito mga kababayan. Nagkakalokohan na ho tayo dito ha. Pagka ang sambayan ng Pilipino sa susunod na rally sa November, pagka walang anak ng Petrang Garapata, sila lang tinutupok nila ebidensya, ganon. Ibang klase itong mga to, kakapal ng mga mukha nyo. Di ba? Tapos para sa mga para sa mga kinauukulan yan. Para sa mga pulis, para sa mga kasundaluhan, ganyan hugag. Isi, PH. Ganyan hulukuhin ng administrasyon na to ang mga sambayan ng Pilipino. Di ba? Nananahimik yung building, sinunog nila dahil nandyan yung mga ebidensya. Pambihila. Ano na ho talaga to? Ika nga itong tinatawag nilang kung hindi natin malihis ang usapan, sirain na lang natin ang mga ebidensya. Siyempre, wala nang makakapag-link doon sa mga kaalyado ni Marcos Jr. dito sa mga palsipikadong flood control project na to. Dahil nga naman, yung opisina na kung saan nakaimbak lahat ng dokumento, wala na. O baka yung mga duplicates documents nasira na din. Ano ho nila yan nga trademark ho nila yan. Yang pagsira ng mga ebidensya. Para sa sambayan ng Pilipino sa susunod na rally. Sa susunod na rally, ito panoorin na natin
Sa sambayan ng Pilipino, sa susunod na rally, ganyan na hong lokohin ng administrasyon na to, ang sambayan ng Pilipino. Ayan o, tignan nyo naman ho yan. Tama ho ba yan? Kung saan pa yung lugar na ika nga depository ng mga dokumento dito sa napakainit na usapin na to ng flood control, siya pa talagang masusunog? Anak ng Petra Garapata. Hindi naman ho ata makatarungan yan para sa sambayan ng Pilipino, di ba? Kawawa ho ang ating mga kababayan. Ganyan ho sila ganyan ho sila lokohin ng administrasyon na to. Napakabalahura ho nila mga kababayan. Kakalungkot lang. Tingnan nyo naman ho yung mga kababayan. DPWH, BRC, Quezon City. Ayan o, maliwanag o. Grabe. Sa dami-dami ng lugar na pwedeng, sa dami-dami. Nandyan naman ang Malacanang, pwede naman masunog yan. Nandyan naman ang House of Representatives. I mean, hindi sunugin ha. Pwede namang sumiklab ang apoy dyan. Pwedeng mag-aksidente, magka-short circuit o kung ano pa man, di ba? Hindi natin sinasabi, baka, I mean, maraming gusali na pwedeng masunog. Pwede naman masunog ano pa bang pwedeng masunog dyan? Kasi mainit naman ho talaga panahon. 'Di ba? Pero sa sobrang init ng usapin na to, anak ng tokwa, nag-ignite yung mga dokumento dyan. DPWH. 'Di ba pwede naman masunog ang Malacanang? Pwede naman masunog ang DPWH. Di ko sinasabing sunugin ha. Dalawang magkaibang bagay yun. Yung nahalimbawa natin dito, ika nga ano yung mga chances na sa dami ng mga gusali, sa dami ng mga ehensya, bakit yan DPWH pa? Diba, hindi ko sinasabing sunugin yan. Malinaw ha. Hindi ko sinasabing sunugin ang Malacanang, sunugin ang House of Representatives. Ang sinasabi natin dito, ano yung mga chances? Paano nangyari to? Ika nga. Pwede naman masunog yung, di ba, yung LTO, kung ano pa mga ahensya ng pamahalaan yan. Bakit ito pang, hindi ko natin sinasabi na gusto natin masunog yung mga gusali na yan. Sinasabi natin, bakit ito pang DPWH office? Yan pang nasunog kung saan nasaan yung mga dokumento na ika nga makakapag-connecta dito sa mga politiko na to, kaugnay dito sa maanumalyang flood control anomalies na to. Di ba? Hindi natin ininanasa yan. Pera natin yan eh. Ang Malacanang pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino. Ang House of Representatives pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino na kung saan kinukontrol ng mga walang yang politiko. Pero atin ho yan. Hindi ho natin nananasa na masunog yung mga gusali na yan dahil pagmamay-ari yan ng bawat isang Pilipino. Okay? Kasi nasabi natin dito, ano yung mga paano nangyari yung Petrang Garapata? Ang dami-daming gusali. Pwede naman sigurong ano pa bang mga attached agency ng DPWH? Ano pa? Pwede naman Senate. Hindi, pwede. May chance talaga. Bakit sa dami-dami ng gusali, bakit yan pa? Hindi ko sinasabing sunugin o ano pa man. Bawal ho yun. Arson yun. Kasalanan yun sa batas. Alam niyo, law-abiding citizen tayo dito. Bawal yan. Huwag yung gagawin yan. Kung sakali mag-rally, maglabas lang tayo na mapayapang paglalahad ng saloobin. Yan. Diba? Palakpakan si PH Update. Diba? Sinasabi ho natin walang palakpakan tayo dyan. Diba? Hindi ho nila makakala ng mga dito ewan ho ba natin, nakakalungkot lang hong isipin na ganito nangyayari dito sa investigasyon na to. Imbis na magkaroon na ng maagarang marisolba, maagarang kaliwanagan, ang nangyayari ho talagang walang humpay na takipan. Anak ng to. Eto na. Rekta na ho tayo. Ito na yung pinakaabangan ng ating mga kababayan. Dito kay Sir Carlo Ople. Carlo Ople, mega love shoutout sa iyo, Sir. Pinapanood ko mga video mo. Ang gaganda ng mga punto de vista mo. Palakpakan mo muna natin tong si Sir. Mahusay. 10 out of 11. Game. Only if needed. Ano ibig sabihin ng if needed? Like, ano yung parameters of if needed? Game. In those 4 letters, put the fear of God in our congressman. Kasi parang takot na takot sila ipakita di ba? Ngayon buti na lang meron ng mga congressman who decided to share their salins in the spirit of disclosure and honesty and transparency. But what's interesting is that a lot of the House leadership parang ayaw nila I mean, sinasabi nila, katulad ni Speaker Boji D, sabi niya, willing to submit only if needed. Ano ibig sabihin ng if needed? Like, ano yung parameters of
if needed? Kailangan ba i-compel ng korte? Kailangan ba may magbayad ng fee? What does if needed mean? Kasi napaka-vague nun, di ba? And napaka-convenient excuse for others to hide behind. And another thing, some other House leadership were asked, will you reveal your salin? Ang sagot nila, they will follow down the new disclosure policy that's currently being discussed in the House. In short, parang ayaw nila. Ayaw And nila. I feel like a first good step. Kasi ano eh, yung tipong yung tipong yung ika nga manguna ka na. Wag ka na kung talaga malinis ang kalooban mo, di mo na kailangan maghintay pa ng mga guidelines. Kung talagang para sa good governance kayo, hayaan mo magalit yung mga magnanakaw diyan sa House of Representatives. Ang gawin nyo, ikaw na mismo, kagaya nitong si Congress Miao, naglabas siya ng kanyang salin. Wala nang marami pang guidelines. Walang tinatago, ibig sabihin. Pero pagka ikaw ang dami mo checheburich, nag-esyo, susunod tayo sa guidelines ng ganito, guidelines ng ganyan. Okay na nga tayo, solve na tayo, sige na, sa dami ng korupsyon na nangyayari ngayon, kailangan ho talaga nating malaman kung ang mga salin ba ng mga congressman, senador, lahat ng government official, naaakma ba sa kanilang sahod at kung gaano kalaki ang linobo base doon sa kanilang huling pagpa-file ng salin at ngayong mga panahon na to na kung saan napakaraming nabulgar na kalokohan sa ating bansa. Tuloy mo, Sir Carlo Ople. Palakpakan muna natin ulit itong si Sir Carlo. Malupit. Step in rebuilding trust, in rebuilding that relationship between the Filipino people and Congress is for them to be a little bit more transparent. Ipakita nyo naman yung salin. Ilang taon nyo nang tinatago yan nung panahon pa ni Duterte. Actually, nung panahon pa lang nila Sunny Belmonte, napakahirap na makakuha ng salin ng mga kongresista. Correct. Ngayon na may opportunity kayo at kung kailangan nyo talagang i-rebuild yung trust. At saka hindi ka na magmumukhang masama. Ako medyo gets ko nun nung panahon na yon na yung tipong okay, hindi ako hindi ko maglalabas ng salin kasi magmumukha akong masama Yung tipong lahat ayaw maglabas ng salin, tinatago nila, napaka-secretive nila sa salin nila. Tapos out of nowhere, bigla mong ilalabas sa salin mo. Pag tutulong-tulungan ka, baka maano ka pa, ma-ethics committee ka pa dyan, magka-ethics complaint ka pa ng wala sa oras, di ba? Pagka ginawa mo yan. Pero ngayon, pagka ikaw naglabas ng salin mo, hindi ka pwedeng, hindi pwedeng magalit sa mga kasama mo. Kasi napakaraming maiinit na issue na kung saan ang paglalabas ng salin, hindi, imbis na makita bilang masamain ng yung mga kasama dyan sa House of Representatives, papalakpakan ka pa. Dahil kahit paano gusto mong makaambag sa integrity ng inyong ahensya o institusyon na kinapalolooban. Di ba? Now is the time for you to take that step forward. Correct. Let the chips fall where they may. We Correct. demand na yung mga salin na yan ma-publicize in an easy to get way for anybody who wants to see it. Yan ang ibig sabihin ng transparency. Yan ang way for you to be able to rebuild trust in the institution which Congress wants again. Hindi yung sinabi mo Nakalanto ako, 9 minutes ago, Ombudsman on DPWH fire. Inutos niyo Ombudsman na magtulungan ang National Bureau of Investigation at Bureau of Fire Protection para malaman ang sanhi ng sunog. Sa gusali ng Department Public Works and Highways, DPWH sa Quezon City. Ngayong Miyerkules, October 22. Nagutos? Concern si Boying sa sunog? dati na Mga work rurugod. harder. Wah, labo. Salin. Those 4 letters put the fear of God. Ang labo talaga. Palakpakan natin itong si Sir Carlo Ople. Hindi ko nalalagay dyan sir pangalan mo pero ika nga the best ka. Malupit, mga mahusay. Dati pinapanood ko to mga sapatos sa mga content nito pero okay yan sir. Ano yan, ika nga awareness yan kasi yung analytics namin o yung mga demography namin talagang babad sa politika. Kayo yung mga ordinaryong Pilipino na kung saan pagka napanood nila yung content nyo, yung mga hindi gaano babad sa politika, mas nabababad. Doesn't matter kung kakamping ka o kung ano pa man affiliation mo pero dito sa issue na to ng flood control at corruption, nagkakasundo tayo, papalakpakan kita. Ganun lang naman kasimplihan. Yung mga ganito, yung mga
okay naman mag-isip kahit na hindi sigurado kung yan ba ay kaalyado o hindi. As long na yung pinaglalaban nila ay para sa interest ng sambayanan, papakinggan naman natin yan, papanoorin natin yan, papalakpakan natin yan. Pero pagka ikaw, alam mo ng falsifikado ang gobyerno at pilit mo pa pinagtatanggol at kulang na lang sambahin mo itong si Marcos Jr., tabi-tabi ka dyan, baka masipa ako pag bumukha mo dyan, di ba? Pag bumukha ng channel, kayo na masyado mainit, di ba? Subscribe muna ho tayo dyan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin. Scan nyo lang ho yung QR na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at hindi pa rin kayo nakasubscribe, meow ho talaga si PH Update. Ika nga ang hirap, di ba? Umabot kayo dito sa 15-minute mark ng video natin. Di pa rin kayo nakasubscribe. Ano ba naman yun? Ang next target po natin 2 million. Parang matagal pa uwa tayo, no? Hindi kasi nagsasubscribe. Nood lang Ha? Eto, dito na tayo. Dumako naman tayo sa pagbisita nitong si former Senate President Franklin Drilon. Tingnan natin kung anong pambobolang gagawin niya dyan sa Senado. Pero for sure. Diba? Yung ano niyan hindi, ano ho yan? Yan yung mga hardcore dilawan. Hardcore dilawan na kahit paminsan-minsan bumabalentong kay Marcos Jr. Pero mga hardcore dilawan talaga yan. Siguro inalukan na rin siguro to ng pwesto sa pamahalaan pero dahil hardcore dilawan yan, at sa bagay, no? Yung ibang mga pronouncement na mamana yan talagang ano siya kalaban niya si Marcos Jr. Di ba ganun ho yan si former Senator Franklin Drilon. Tuloy! Mr. Senate President, good afternoon. Mr. Chairman, at the outset, allow me to express my appreciation to your committee for hearing Senate Bill 1215, even if the Senate is on break. And in that regard, let me express my appreciation for the effort of the Senate President in filing this very important measure. Yan. Now, I consider the passage of this law as as urgent. And in that regard, I join the call of our chairman to request the President to certify this measure as urgent. Pagka ako kasi dumaan na yan sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan, yung idaan na sa batas siya ang ICI na yan. Hindi na siya executive order. Ano na ho yan? Ika nga double-edged sword yan. Diba? Pwede ho kasi sa pagbabalangkas, sa pagdidebate kung paano ay sasabatas siya ang particular na na yan, ICI, yung commission na yan. Pwede ho nilang ilagay doon na dapat lahat ng pagdinig nakatelevise na. Diba? Mr. Chairman, I think it cannot be denied that our people today are angry. They are angry because of what they see to be the massive corruption in government. Mr. Chairman, I was in the Senate for 24 years and in the Executive Department for 9 years. I have never seen a corruption of this magnitude during the 34 years that I was in public service. Talagang higa nga talagang in-exaggerated na naman. Siguro wala ka pang nakitang ganito. Pero meron ka na nakita na saksiyan na kasing halintulad nito kung gaano katindi tong corruption na to. Panahon ni Marcos Sr. Ikaw naman, Senator Franklin, masyado ka naman makakalimutin. Ito, ika nga, pagdating sa pagiging magnanakaw, talagang linampasan, hinigitan, talagang mas ginalingan itong si Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama. So, and today, Mr. Chairman, in public gatherings, you hear people in unison chanting anti-corruption drives. Last Sunday, I was in the La Salle UP game and basketball game, and for the first time, I see the two cheering squads of these rival universities cheering one chant, ikulong
ang kurakot. Nako, Ikulong na yan. kailangan na talaga atang makulong itong si Marcos Jr. Kasi kung meron kurakot dito, siya ho yun. Pinahintulutan niya eh. Kung hindi ho pinahintulutan niya ni Marcos Jr., wala hong mangyayaring ganyang karampant na korupsyon ngayon sa ating bansa. And this is a reflection of how our people feel today. And often the question is asked, how did we get here? How did we get to witness such massive corruption in our midst? I have a simple answer. To me, Mr. Chairman, it is the culture of impunity that we see in our midst today. And this impunity to me is because of the failure of our citizenry to observe the rule of law. They have disregarded the rule of law because people feel that they can get away with wrongdoing. They feel that they can commit crimes without fear of being punished. In other words, Mr. Chairman, in my humble opinion, it is the failure of our justice system. And I was part of that once, as Secretary of Justice for 4 years. Indeed, I must admit that, I may have failed to do what is needed in order to improve at least the perception of our people on our justice system. And the failure is from the investigation, prosecution, adjudication, and in the punishment phase. There is a failure of our institutions to enforce compliance with the law. And therefore, we see the impunity that we see today in our society. But talking of institutions, we have enough, in my mind, institutions in our system today that should address these anomalies. But we must admit that there is that we see the failure of the system to effectively prevent corruption. The ombudsman, under the Constitution, has the mandate to punish and prevent these anomalies. This is a constitutional power. But today, we need this body being proposed by the Senate President in his bill because of the unrest that we feel in our midst and the need to restore the faith of our people in our democratic system of government. My submission, Mr. Chairman, is that this commission should not be a new body that will be perpetually funded and existed. We have enough institutions in our democracy. In my view, we have to strengthen them. But in the meantime, let us have this ad hoc body in order to restore the faith of our people in our justice system and mollify the people, make them believe that democracy is still the best system for our governance. We therefore urge the chairman and the committee to immediately report to plenary the bill of the Senate President after this committee hearing, and that it be calendared for debates in the Senate before the Senate tackles the national budget. We urge the President, and I join the call of the Chairman, to certify the same as urgent. Mr. President, there are precedents to the creation of the ICI. There are precedents. Recall, the most famous, of course, is the Agrava Commission, which was formed in 1986. And you have the Davide Commission, the Feliciano Commission. All of this, Mr. President, were fact-finding bodies, the same as what is envisioned in Senate Bill 1252, because it is consistent with the Constitution that this body be created to be given fact-finding powers, and all of these bodies before
whose existence were challenged in the court were all sustained to be constitutional, except for the Truth Commission. And the Truth Commission was decreed by the Supreme Court as unconstitutional because of the Equal Protection Clause, when the EO itself said that it shall cover only investigations of anomalies of the past administration. That was considered as violative of the Equal Protection Clause. I have other comments on the other parts of the bill, Mr. Chairman, but I will end this opening statement with an acknowledgement of my appreciation to the committee for setting this early. We reiterate our call that this be given top priority by the Senate leadership. And once more, allow me to express, I think I would echo the appreciation of our people on the effort of the Senate President to file this bill. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Senate President Drilon. Yun na ho ang iga nga mga punto de vista nitong si former Senate President Franklin Drilon diyan sa ano na yan, diyan sa dapat talaga ano na talaga yung maisabatas na. Yaang ano na yan, yaang tawag dito, yaang commission na yan, hindi lang executive order Yung tayo bilib sa executive order na yan. Hirap na executive order. Kaso pagka isinabatas, sinong pipili ng mga mga magiging miyembro ng ano na yan, ng komisyon? Ano pa rin, Malacanang pa rin. May problema tayo doon. Would members of the ICC, ICI. ICI, Masyado kayo na paghahalata. would you have an opening? Oh, does former Chief Justice Puno have an opening statement? You have the floor, sir. Ito yung yung chairman ng ICI, yung matabang mukhang laging gutom. Senate President. Hindi iba. Sorry. Yung palang katabi niya. Sorry, hindi siya. Yung katabi niya na mukhang piluka ang buhok na mukhang laging gutom. Yung sumalubong dun sa Amerikano, yun Yung nasa gilid, yung nakasalamin. I like to think that your preliminary statements eloquently express the necessity for the filing of this bill, and more importantly, its enactment without any unnecessary delay. They also adequately express the anger of our people on the corruption being unearthed, especially on the flood control projects. Likewise, your statements perfectly echo the unanimous opinion of all sectors of our society. The upper class, the middle class, the poor class, the academe, the civic organization, and the churches on the imperative need for the passage of this bill. And so in the interest of time and to avoid redundancy, I will not make any further prologue or preliminary statements. But I am ready, Your Honors, to give my comments on the different provisions of Senate Bill 1215. Thank you, Your Honors. Thank you, Chief Justice Puno. ICI Justice tayo, Andres Reyes, Yan, you Andres have the Reyes. floor, sir.
yung boss ng ICI na pagka lumalabas sa camera yung mukhang laging gutom. Yan yun eh. Yes, I'd like to thank Yan yung sumalubong dun sa Amerikano. Yung kumamay-kamay kay Bryce Hernandez. Yan, siya yan. Yung parang piluka buhok. Senator Pangilinan, Animo, and Senate President Vicente Soto for this invitation. We thank you because our laws, our creation needs more powers, more refinement. Again, I will just echo what you have said earlier, that this thing is outrageous and makes me cry that how can these people Oh, Yan. dadramahan mo pa kami, walang yaka. I-broadcast mo yung live stream nyo. Huwag mo kong dadramahan dito, Brad. away with 500 billion pesos? It's Okay, yak. is Walang the yaka. our Bago ka umiyak, i-broadcast mo yung pagdinig nyo dyan sa ICI. Walang yakang... inspiration to work hard. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to Alam nyo kung bakit gusto makialam ng ibang mga gustong magkaroon na representante yung ibang mga religious group dyan sa ICI na yan? Alam nyo ba bakit? Hindi lang ho para mabantayan. Para marinig na nila yung mga pangalan na maglulutangan. Diba? Ang nagpalutang ng ideya na yan, si Senator Alan Peter Cayetano. At sigurado tayo. Mapa Iglesia, mapa JIL, mapa Saksi ni Hobas, mapa KOGC, INC, lahat yan. Sigurado tayo 100%. Willing silang tumanod dyan, ika nga yung tumingin, magbantay dyan sa ICI na yan. Bakit hindi nyo pa hintulutan? Para magkaroon sila ng magandang mga desisyon sa mga susunod na eleksyon kung sino ba at sino hindi nila dapat iboto. Okay, huwag nyo munang isa publiko. Okay, bibigyan namin kayo. Bibigyan namin sa inyo yan. Pero siguraduhin nyo na yung mga religious groups, yung mga representante ng mga religious groups, isama nyo dyan. Gawin nyo silang audience. Kayo lang tapos iimbitahan ka dyan sa pagdinig sa Senado, iiyak-iyak ka. Kasabunot kita kay be able to full blast investigation of all this fraud. Yayaman nyo dyan We don't have the facility Oh. and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream Wow. next week. Oh, very nice. Oh. At dahil dyan, palakpakan natin at sa kamukha si Butchikik. Kamukha si Butchikik. Palakpakan natin si Butchikik. Yan, live stream. Sa bagay, nakausap na pala nila si Martin Romualdez. Oh, okay na, live stream nyo na. Once we get to be able to have the technical capability with us already. Ako na lang. Ako dyan. Ako magsiset up. Ako magbo-broadcast niyan. Dito natin sa PA, update ni live stream yan. Ako bahala, sige. Tayong gagastusin. Hindi, joke lang. Swelo nyo, bull. Ang suswelo nyo naman. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. And thank you po. Yeah. Thank you, Justice Reyes, and that is welcome news that the ICI will do live streaming of its proceedings. People would like to know the facts of these cases and would like to be updated as to the developments and the progress of the investigation. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Thank you very much. Secretary Babe Singson, do you have a opening statement? Please go ahead. You have the floor. Thank you very much, Senator Pangilinan, and good afternoon to Senate President Tito Soto. Sir, Your Honor,
after being in DPWH for 6 years, full Bata ho ng mga oligarko yan, huwag ho kayo magpaloko. Yan si Babe Singson, bata ho ng mga oligarko yan. 6 years, I could not believe what I was hearing in terms of the magnitude of the corruption. And I tried to analyze, where did the system fail? It looked like it was all over. This is what we've learned so far after we've called witnesses. I think a total 40 plus have been invited, including 8 senators, 4 congressmen, 4 secretaries, and several other personalities. But recognizing that the procedure, the legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the 2 gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. They have much more powers than all 3 of these agencies that we have combined. Now, as a result of the difficulty and because of the very strong clamor of our people, because of the massive corruption all over the place, under the leadership of Chairman Reyes, we invited a total of 20 government agencies to find out from them what are their administrative powers that we can immediately utilize in collaboration with these agencies. Marami po pala niyan. So we hope that the committee can consider some of these provisions. For example, under the Philippine Competition Commission, you have anti-competition provisions or bid rigging of bids that will penalize for the first instance immediately 100 million. Second instance, 105, 110, all the way to 250 million pesos per incident. We have also identified in other agencies like customs, like CAAP, but more telling is an old executive order 913. Senator President, 913 is the Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.